Sa ating linya po mabigan ng isang dean, ayan, isang political analyst, ang dating dean ng College of Law ng University of the East, si Dean Amado Valdez. Dean Amado Valdez, good morning sir. Naimbagabigat po Dean Amado. Naimbag nga bigata po, Deo. Magandang umaga po sa lahat ng mga milyong-milyong nakikinig sa inyo dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Just agyan na po din at ayan, diretsuin ko na bilang isang political analyst at magaling na abogado, former dean ng College of Law. Ano inyong legal opinion, Dean Amado Valdez, sir, dito sa mungkahi na palitan po ang bawasan ang 2/3 vote o kaya baguhin instead na 16 votes daw po para makonvict ang isang ini-impeach. Diretso natin VP Sara dahil siya ang nakasalang ngayon gawing 15 votes. Pwede ba ito? Legal ba ito? Constitutional ba ito, Dean Amado Valdez, sir? Marami kasing pananaw dyan, Kuyang. Opo. Kuya Manong Deo. Yes, sir. Kasi may mga nagsasabi na yung konstitusyon natin is a living constitution. Opo. Ang ibig sabihin nito ay may interpretation kang gagawin na depende do sa mga pangyayari. Kasi nung gawin yung constitution naman, hindi naman ma-anticipate lahat yung merong makukulong. Walang ina-arrest ng senador. Walang Walang nagtatagong senador. Oh. Kasi ang assumption pag senador ka hindi ka gagawa ng masama, kundi gagawin mo yung mabuti para sa bayan. Pero yun namang kasing impeachment proceedings ay kailangan nasa constitution yan because that's part of the process. Opo. Na dapat gawin kasi ang ating setup of government is it's cycle yan, Manong Deo from one cycle to another, yung from one election to another. So one election is one cycle. So kung yung binutuhan mo within that in-between cycle ay hindi tamang ginagawa, nag-provide sila ng legal system para hindi na siya makarating sa susunod na eleksyon dahil nga sa nawalan na ng tiwala ang taong bayan. But then, hindi mo nang pwedeng alisin yan kundi magdaan ka sa impeachment process. So, ang ibig sabihin ng leading constitution, kung interpret mo, pwede mo ngayon 24 pa rin. Hindi naman mababago naman yung 24. Pero, sino magpa-participate niyan? Ang magpa-participate yung 22. So, paano mo ngayon pabubutuhin yung 23 at saka 24? Di ba, Kuyang? Opo. So, paano siya boboto ngayon? Ano ang magiging batayan niya? Wala naman siya doon sa proceedings. So to me, if you want a living constitution, kailangan yung mapairal yung cleansing process within that cycle to cycle na sinasabi ko. Speaking so, hindi mo maki-cleanse yung anomalya sa government, yung hindi nakarapat-dapat, kung hindi mo interpret yung Constitution para masunod yung spirit of the Constitution. Yung spirit ng Constitution is kailangan na yung kontrata. Meron kasing pag na-elect ka, Kuya Deo, there's a contract between the governed at saka yung elected. Yung impeachment process, aalisin muna yung i-terminate muna yung kontrata mo paano mo mai-terminate yung kontrata kung hindi mo naman mapapail yung constitution dahil nagtatago yung isa, nakakulong yung isa. Ayan. So in my view, para matupad natin yung essence
ng diwa ng Constitution na yung ang democracy kasi by cycle yan by election yan. Kailangan niyang interpretation is living constitution. I-move mo ng konti o yung ando doon pa rin yung boundary baka naka-set up na yan sa constitution. So dahil din, dahil nakalagay sa Constitution 16 votes, 2/3 vote. So ano mangyari yan? Malaking issue yan. Kailan pa ba ng Supreme Court decision yan? O amyendahan ng batas ang konstitusyon? Ganito ang sitwasyon dyan, Kuya Deo. Kasi pag halimbawa in-impeach, granting for the sake of argument na in-impeach, pupunta ngayon sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, political question yan. Ibig sabihin, hindi niya gagalawin yung decision nila. So, mag-validate ngayon yung action na yun. Ng kung sino man kung ang majority is based on the 22. So kailangan pa iralin natin kasi ang taong bayan gusto niya ng merong proseso na matapos yung cycle. Dahil pagdating ng cycle niya, papasok ng taong bayan yun na election. Okay. Sila na magdi-decide noon. Okay, Dean Valdez, isa pang issue, ayan, yung presensya ng mga senador. Yung isa, nasa loob, si Senator Jinggoy, nagtatagoy si Senator Bato. So, 22 lamang po ang mga senators. Yung bang dalawa, ayan, isa na lang kasi hindi na sisipot yung isa dahil nagtatago nga. Si Senator Jinggoy, pwede bang maging umaten, Senator Judge, sabi nga ni Senator Ping, Senator Judge by day and detainee by night. Pwede ba yun? Pwede mong i-require na, Senator Jinggoy, labas ka muna, attend ka ng impeachment trial. Pwede ba yun? Ang tingin ko dyan, Kuyang, is yung sinasabi kong living constitution. Opo. Titignan mo yung social norms Ano ba ang value ng ating bayan ngayon? Yung bang taong bayan gusto nila yung nakakulong na mag-participate sa proceedings. So sa akin, titignan mo yung kaya political body sila Pero kailangan yung antena nila kung ano ang nararamdaman ng taong bayan. So ako, yung mga kababayan natin, tanungin natin. Siguro, ito naman, nagsusurvey naman kayo, tanungin natin. Bapo. Dapat ba yung nakakulong at parang habitual na marami ng kaso yan Pero baka sabihin naman ng Senator Jinggoy, teka muna ha. I'm innocent until proven guilty. Hindi pa ako nako-convict. Kung i-assert niya yung right niya naman na umatid ng trial, ayan. Pwede ba ito? Yan mag-i-argue niya. Ba't ang taong bayan na mag-decide kasi it becomes political question. Yung reasonable doubt na yan, it's a more illegal legal question sapagkat marami kasi sitwasyon na nawawalang kasalanan nabibitay. So that's why yung ating yung naging kultura is mabuti pang ma-acquit ang 100 may kasalanan kaysa patayin mo yung isang taong na mabuti pang mapatay yung 100 may kasalanan kaysa parusahan mo yung isang may kasalanan. Walang kasalanan. Oo, ayan. Isa pa sa din Amado Valdez, sir, ayan, kailangan ba ang presensya ng yung mga senador para makaboto? Hindi ba pwede yung voting in absentia? Okay, kailangan naka-andun siya. Kailangan i-presente siya dahil boboto siya. Sasabihin niya guilty or not guilty. Wala namang sa system katulad niya yung jury system sa US. Kaya kailangan boboto. Although sa jury system, siyempre may deliberation sila sa loob, sila lang. Pero dito, it's something that people participate. Meron tayong teleserye na naman dyan. Pagdating na impeachment. At saka isa pa din, Amado Valdez, sir, ayan, kailangan ba ang presensya
ng Vice Presidente Sara Duterte dito sa impeachment trial? Alam mo, nakapagandang tanong niyan at siguro kung nakikinig yung mga advisor ni Inday Sara ngayon, Opo. pakinggan nila ito sinasabi ng Deo Bacalma at ng Amado Valdez, ano sir? Mhm. Yung trial kasi, kung ikaw ay judge, tinitignan mo yung mukha ng Nasasakdal, akusado, or respondent. Mhm. Kung paano siya nagre-respond noon sa pinapakita yung milyon-milyon. Mhm. Paano nagre-respond? Ano ang tsura niya? Namumula ba siya? Mhm. Parang wala ba siyang kasalanan? No? Naka-ismid ba siya? This will now, because in the final analysis, yung decision na yan has to be accepted by the people. Mhm. Mhm. So, malaking bagay yung demeanor, ang tawag natin sa mga judges. Yung demeanor, kuya, Mhm. importante dyan. So, Mhm. kung inaakala mo, kung ikaw advisor, at inaakala mong mas magandang nasa imagination lang ng tao yung itsura ni Inday Mhm. habang naghihiring, Mhm. between yung nakikita siya nakapokus yung TV halimbawa at nababasa yung through her eyes, nakikita yung soul niya, di ba? You see the soul of a person in the eyes. Ano ba ang sinasabi din na Amado Valdez sa rules of court? Kasi ang Senado magiging impeachment court na yan. Ang rules of court dyan supplementary. Ayun ko kung ano yung, kasi binabago-bago rin nila yung he can waive it Hindi siya magsabi na I waive my presence but pero it's a right to be present. It's a right to be present. Kung ikaw ay napakalakas ang personality mo, yung isang Putin ka o isang Napoleon Bonaparte ka, na pagdating mo doon sa hall, mararamdaman mo na maghihilig na yung mag-try sa'yo. Mga judges. Kaya, Kuya Deo, maganda itong ginagawa mo because your program is not just legal, it's sociological and psychological. And that is what we need in this country. Kailangan natin ng mga pilosopo tayo sa Noli Me Tangere. Alam mo, ang problema natin sa bayan natin, naaalala natin si Ibarra. Totoo po yan. Nakakalimutan natin si pilosopo Tasio. Totoo po. Si pilosopo Luteo Tasio. Kailangan may paalaala mo dyan. At saka yung nga napag-usapan kasi ayan, itratry na ang dating Pangulong Digong Duterte. Nag-decide na ang dating Pangulong Digong hindi siya attend. Sisipot dito sa hearing, trial ng ICC. Baka gayain din ni BP Sara dito sa impeachment trial. Pwede yun. It's a risk that she has to take. Maganda siya, maganda at dating niya, telegenic siya. So, sabihin na ba yun, sure, maganda kayo, maraming mabibighani sa inyo, maawa sa inyo. May mga drama na dyan, sir, pagdating sa trial. Kasi nakita meron na ako dati, dinedepensa ko yung kliyente ko ng accused of rape. Pag tinatanong ko yung babaeng nagdemanda victim. Iyak siya ng iyak Naku, talo na ako dito. Tinitignan dyan gagalit na yung Diyos Iyak ng iyak Pero eventually nangyari yung testigo ko kinalmot nung complainant doon sa labas, paglabas namin na nag-alde. Nalaman nun dyan, sa kinalmot yung iyak ng iyak pala para palang tigre ito. So nag-change. Nakwit ko yung accused. Talaga? Because yung demeanor in and out Although siyempre hindi aminin ng judge, ebidensya lang tayo dyan, sir. Pero alam mo, meron tinatawag na confirmation bias, Manong Deo. Kasi pag nabuo sa isip niya yung bias, he will try to confirm it by looking at the evidence. Kasi ang tawag dyan
Kumpara natin sa impeachment ni dating Chief Justice, delayed Chief Justice Renato Corona, di ba? Nung umatay siya ng impeachment trial, naka-wheelchair pa siya. Ayan, nakakaawa din yung dating niya. Pero at the end, siya po ay na-convict din. So anyway, naikukumpara Kasi lang nilabas natin. nila yung mga malalaming property. So, nagkaroon ng contrast between the evidence at saka yung parang weak siya. Doon na malaking tao si Chief Justice Rene. Opo. Kaibigan ko yun eh. Malaking tao yun eh. So anyway din Baldeser, ayan, maraming salamat po sa legal opinion at abangan natin kung ano ang mangyari dito sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Attorney, thank you. Dean, maraming salamat at naimbaga-bigat po. Kaya manak po. Mga kaibigan, former Dean ng College of Law ng University of the East, Dean Amado Valdez. Daming bayan.